Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teya from 94.7 TM Radio FM Cotabato. Kasama natin ang Bar News Online and Balitang Bangsamoro. Okay, sa ngayon ay magkapanayin po natin si Sheikh Abdul Hadi Gumander. So, unang katanungan, Sheikh, ano po yung pinakaunang layunin dito sa programang ito para sa mga hafid at mga mag-aaral ng Quran at paano makakatulong sa pagpapalaganap ng ating Islamic education sa ating komunidad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-unang paumanhid sa lahat ng mga nanonood sapagkat nakamasal ko. Kasi medyo masamang pakiramdam po. Saka paumanhid din, hindi niyo ako natagpuan doon sa ating sapagkat nagkataon na may programa dito. Kasi kanina umaga mayroon ding assembly ng mga youth banda sa Barera, pero hindi nagkataon na ako ay makadalo dahil sa masamang pakiramdam. Ito ay parang honoring sa mga huffaz na nag-aral sila ng tafsir. Pangalawa na itong pag-aral nila ng tafsir. Ang tinapos nila ay Juz Tabarak. Juz Tabarak. So nakatapos sila and then sa next susunod naman magpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Kada Juz, pag natapos yung isang Juz ay magbigay sila ng mga katulad nito, mga pa-honoring sa kanila. Sa mga estudyante na karamihan sa kanila nakasaulo ng Quran, mga huffaz. So, paano po kayo nakakasiguro, Sheikh, na itong programang ito ay hindi lang kompetisyon sa panalo, kundi paano nating lubos na maunawa ng ang ating relasyon sa Quran? Paano po tayo makakasiguro na itong programang ito ay para lang sa competition or para lang sa panalo ng competition ng Quran? Actually, ito ay maganda sa kanila. Ito kasi ang ano natin kabilang sa mga hakbang natin para sa Islamization kanina binigyan nila ng topic. Binigay nila ng topic sa akin ay kung ano ang kahalagan ng mga ulama. So, kabilang sa nabanggit natin ang mga ulama, wala ang mga ulama, ang mga tao parang ano bang pagkaiba nila sa mga hayop. Pagkatapos, mayroon tayong tinalakay na tinatawag na Arabic na Al-Manhaj al-Aam lil-Amal al-Islami. Ano ang pinaka-uwi? O kaya ay parang curriculum sa pagtatrabaho natin sa Islam. Ika nga, lahat ng mga activities natin sa Islam, ano ang pinaka-curriculum ika nga? Ano ang pinaka-pamamaraan? So, anim ang tinalakay natin. Walang nakakabatid doon maliban sa mga ulama ika. Pagkatapos kung hindi ma-realize ng mga ulama at saka hindi mapakinabangan ng mga ulama hinggil dito sa tinalakay natin ay kailanman ay hindi natin makita yung pagbabago ika nga at saka yung pag-enhance ng ating community. So nakakasigurado tayo, Ma'am Tita, na mga programang katulad nito, Tata, itong mga katulad nitong programa ay mapapakinabangan ng mga Bangsamoro, higit sa lahat sa ating mga ibaryo. Ang mga sila nito ay hindi lang dito sa Para. Sila ay nagmula sa iba't ibang municipality. Nasa higher level po ba sila ng Noble Corps? Nasa higher level po sila? May tuturing na yan na high level sila kasi nakasaulo sila ng Quran. Alam niyo, sa panahon ko sa Hayatul Ulama bilang Secretary General, sinama natin sa ano natin, sa constitution natin, bylaws natin, na ang mga nakasaulo ng Quran at saka naka-graduate ng high school sa Arabic ay pwede makamibro sa Hayatul Ulama.
So sa madaling salita, kasi mahirap yung pagsaulo ng Quran. Once na makasaulo ng Quran at saka makita sa kanya yung pagka-ustad, siya na pag makabilang na yan sila, kahit mga bata pa sila tingnan, pero makakabilang sila sa mga. So pagkatapos nito, Sheikh, ano po yung inahasan natin sa ating mga mag-aaral sa Quran? Maraming may tulong nila, makatulong sila sa mga ulama pagdating sa pagdawa, pagtuturo sa mga madrasa, higit sa lahat ng mga activities natin sa Islam, makakatulong itong mga graduates natin ika. Alhamdulillah. Ito ang may mapapakinabangan natin para sa pagbabago ng ating bayan. Baka may panawagan ka po sa ating kabataan, katulad po nila yung instead na tumambay po o napakagandang halimbawa po ng mga kabataan na ito. Baka panawagan po. Itong sample, ika nga lalong-lalo na sa mga nakasaulo ng Quran. Kasi hindi sapat yung makasaulo ng Quran at hindi niya maunawaan. Okay. So kaya tafsir, ibig sabihin ng kahulugan ng banal ng Quran. Nasang-ayon sa mga sinaan ng mga pantas mula sa kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga kasamahan, sa yung mga naunang mga pantas na tinatawag na mufassiro ang ngayon nagpapaliwanag sa kahulugan ng banal ng Quran. So panawagan natin sa kanila sapagkat kung sakali na maunawaan nila ang Quran, wala nang humihigit dyan. Mamumuhay ka sa Quran. At saka magdadaawa ka sa pamamagitan ng Quran. Yan na yan. Ang gusto natin ay katulad ng itinawag sa ibang mga kasamahan ni Propeta Muhammad na sila ay mga Quran yamsuna fil ard. Mga Quran na naglalakad sa mundo. Ang dahil sa ibig sabihin na isaulo nila ang Quran pagkatapos sinasabuhay nila ikaw kung ano ang napaloob sa banal na Quran. Okay. Ito tayo sa second chef. Ang tanong ko is, ngayon po ay aprobado na ang redistricting bill. So, may nabago po sa mga version ng redistricting. So, apektado po yung ibang distrito. So, ngayon is, parang napansin namin, yung distrito ng Sultan Mastura ay nabilang sa Kabuntalan, Northern Kabuntalan at Talitay. So, ano po ang arrangement? Yung kanina wala sa parang yung... Namamalagi, itinatanong yan sa atin noong paman, bago pa mga panukalang ikang ay tinatawag na redistricting. Pero kung matatanda niyo, Mera, lagi ang kasagutan natin kung ano ang ipagpasya ng Allah ay doon tayo. Kailanman ay hindi tayo mag-disagree sa kung ano ang mangyari. Ikalawa, kung ano ang mapagkasunduan dyan sa parliament, ng mga kasamahan hindi pa tayo kasama sa kanila dahil hindi pa tayo we are not already member of parliament, pero kailangan irespeto natin. Yan naman ang pinakadiwa, yan ang that is the spirit of the parliamentary process. So kailangan natin igalang, pero kahit pa paano pag sinisilip natin, masisilip natin ang tinatawag na gerrymandering. Hindi ko na pag-usapan yung mga iba. Gerrymandering, alam natin, it is used to manipulate the boundaries of the anong tawag yan? Yung mga constituents, ika nga. In favor of any candidate or party. So para masilip natin kasi maraming tumatawag sa atin. Pagkatapos agad ng ikangay naprobahan sa third reading. Yes. May mga tumawag sa atin ng mga ulama, mga kasamahan natin, mga engineer, mga supporters natin. Ayon sa kanila, parang hindi nila maintindihan why the Sultan Mastura was thrown to the Northern Kabuntalan and Kabuntalan and also Talisay na napakalayo ang atwan. Sabi ng isang engineer, gusto ko sabi niya i-kuhan ko. Parang isorbi. Pero hindi ko masorbi dahil kailangan akong sumakay ng bangka.
kailangan nakonsuma kayo ng ano para makarating ko lang. So parang napapansin natin na yung Sultan Mastora, itinapon doon sa kabila. Pwede naman dito manatili sa Barang, at saka pwede naman dito sa Sultan Kudarat. Pero katulad din ng sinabi natin, with respect sa kanila, may nasisilip tayong gerrymandering, ibig sabihin mayroong diyang political position na nangyari. Pero kahit ano pa bang mangyari, mga katulad yan, kailangan i-respeto natin yung napagkasunduan. Ikalawa, maraming nagtatanong. Tinanong ako ng isang ulama. Sa gabing yun, sabihan niya, nag-usap-usap kami. Nabalitan mo ba itong nangyari? Sabi ko, oo. Sabihan niya, ang payo namin sa iyo, Said, ay huwag ka umatras. So, ganun din. Ibig sabihin na dahil ganyan ang nangyari, so, ano mang mangyari, tuloy tayo sa ating candidacy. Kailanman na hindi makaipekto sa atin, sa ating kasi hindi naman natin sumama sa eleksyon, mag-run sa eleksyon, para siguraduhin natin na manalo na tayo. Kasi depende yan sa awan ng Allah. Depende ka nga sa tawag. And then, Chef, kahapon is kakalaunch lang ng voters education sa Tama. Bangsamoro. So, nung gabi na yun, ay nagpalabas naman ng advisory ang COMELEC So, post-gabi ngayon, umpisa ng balot, printa ng balot, pero suspindi nila. So, ano pong pananaw nyo sa nangyayari sa sana hindi maepektuhan. Sana hindi maepektuhan ng eleksyon. Ang pinaka-worst kung hindi matuloy ang eleksyon. Lagi natin inuulit na kailangan na natin ang eleksyon upang ma-realize natin yung talagang yung realization ng autonomy. Unless na hindi tayo makapag-eleksyon. So, ibig sabihin, manatili yung pag-appoint sa sino mang gusto ng nasa national. Pero kapag magkaroon tayo ng eleksyon, sino ang manalo, at tiyakan na yun ang pinili ng mga mamamayang Bangsamoro. So sana hindi, kahit nasuspend na yung ballots, pero ang panawagan natin, hindi maging kailanman makaantala sa eleksyon itong darating na October 13, inshallah. Kahit na-suspend na yung printing, pero umaasa tayo na matuloy ang eleksyon sa October 13, inshallah. This year, 2025, inshallah. Tulad ng sinabi natin na ang masama kung hindi matuloy, ika nga, ang ating eleksyon. Ikalawa, dapat igalang kung ano ang napagkasunduan sa pagitan ng Moro Islamic Community, Imailip at saka national government, kailangan may sa katuparan. Kasi hindi naman tayo nakarating dito kung hindi tayo dumaan sa unang-una, dumaan tayo sa struggle. Wala nang napakahabang struggle ng Bangsamoro. Pagkatapos nagkaroon ng mga peace process hanggat sa nakarating tayo dito. So, kung hindi matupad yung kasunduan, so ano pang saysay ng Bangsamoro government ito? Wala. Ang Bangsamoro government para sa kaalaman ng lahat. Ito ay bunga, ito ay resulta ng ating nakikipagkasundo sa national government. So kabilang sa resulta nito, ang pagtatag ng Bangsamoro government at saka pagkakaroon ng eleksyon. Para upang sabihin ay ang makapili sa sino mang mamuno sa Bangsamoro ay sila mga Bangsamoro. Hindi kung sino ang gustuhin ng nasa itaas ikan. Para sabihin, ma-realize natin, makita natin yung diwa ng pagkakaroon ng Bangsamoro ng mga Muslim sa Mindanao. Sheikh, mensahe po ninyo, lalo na sa ating mga mag-aaral ngayon na nakasama sa programa at sa buong Bangsamoro. Ang katapatan kailangan. Namuna, sincerity, katapatan, at saka lagi ko sinasabi sa mga kapatid natin na mga nagsaulo ng Quran. Itong Quran ay hindi isa sa ulo lamang. Itong Quran ay hindi sa kasama na yun. Itong Quran ay hindi para lamang mag-contest doon sa Saudi, mag-contest doon sa ibang bansa. Sinong manalo, itong Quran ay sinasabuhay natin. So kaya pinag-aaralan natin, kaya kailangan natin umami ang mga nakasaulo ng Quran at the same time, malaman nila ang kahulugan ng banal na Quran
At pinakahuli, may sa buhay nila ang kalalakan. Inshallah. Inshallah. Kung pala rin na tayo, inshallah, ito ang unang mga ano natin, matulungan natin. Sila yung mga nakasaulo ng Quran at saka mga ulama at saka mga nag-aaral sa ating pananampalataya. Kaya ay sa Arabic. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din. Check, tapos sa kami sa 4th district ko. Okay na. Iba na district. Angatan. Angatan. No, tag-isip kami sila sa Kabutan. Share ko. Maraming salamat sa nanood. So, yan po. Chef Professor Abdul Hadi Commander. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.